course, welcome. Magandito ang ating kapatid, si Josel from Hong Kong. Ito ayaw na ng Pinas. So, ayaw na nito. Gusto lang na nasa Hong Kong na lang. Pero uwi rin yan. Kumbaga, mahirap pag nasa Hong Kong ka lagi, Josel, lilit ang mata mo. Kaya ako ayaw ko na pumunta doon, liit na mata ko, guhit na lang. So welcome sa atin dito na nandito sa Worship Center. And of course, sa ating online, na sa inyong nanonood. Welcome sa 211 Ministries. Ngayon ay second Sunday of May at yan ang pag-uusapan natin. Clarification. Sino sa inyo ang na-confuse rather than na naging clear ang ating mga pinaniniwalaan? Na-confuse ba kayo last week? Marami akong comment na nadatanggap, may mga personal chat at tawag. Pastor, mayroon kaming nakita doon. So kung may nakita kayo, give the glory to God. Hindi yan para sa akin. At kung kayo na-confuse, tanungin nyo lang. Kasi ang goal natin is to really feed people ng tamang pagkain. Pero bago natin yung clarification na yan, gusto ko lang batiin ng Happy Mother's Day, Nanay's Day, ang bawat isa sa atin. Gusto ko lang, of course, sa online natin, hindi nyo nakita yung nasa aming place ngayon, kasi nga mayroong technical. So dito lang kayo lang nakakita niyan sa online, ang nakalagay doon, clarification. Alam nyo ba na maging sa Bible, ang Holy Spirit, alam niya ang puso ng mga nanay. As a mother comforts her child, so will I comfort you. Sa bibig ni Prophet Isaiah, sinabi niya, alam ni God na ang puso talaga ng nanay is to comfort yung mga anak nila. Thank you mga nanay, Happy Mother's Day para sa inyo. Palakpan natin ang mga nanay natin at maging sa online, ang hindi naka-attend ngayon. Meron tayong token dyan na ibibigay sa kanila para at least may pag-uwi sa bahay nyo, meron kayong untoken. Di ba? Ganun. Di ba ganun ang gamit ang token? So mothers, mga mothers, mga nanays, Happy Mother's Day. Hindi natin alam, baka next year meron na tayong additional nanay. Okay, ako excited ako wala na akong nanay, wala na akong mababati. Pero magandang maalala natin sa araw na ito, meron nag-take care sa atin. Ngayon, kung may question kayo, paano naman, Pastor, binubugbog ako ng nanay ko? Yun nga yun ang magandang lesson. Kaya kung may question kayo sa inyo na iba naman ang experience sa inyo mga mothers, itong problema pag nagkakaroon ng anak ang mga nanay, nagkakaroon ng postpartum, di ba? Kaya na pumasok yung Bantay Bata 163 kasi naihahampas ang baby because of that issue. Pero yun ang idea lang na gusto kong makita ninyo na ang concern pa rin ng nanay, sinabi ng Panginoon, they want to comfort you. Pero may mga time, pag hindi niya nakayanan ng kanyang sarili, bumibigay. Okay? So pag-usapan natin mamaya yan sa bandang hulihan, although wala na to sa online. Kasi magkakaroon lang tayo ng kaunting kwentuhan mamaya para sa mga nanay dito sa center. So once again, welcome. Tuloy na natin ang ating clarification for series number 2. Last week, pinag-usapan natin yung ito at marami nga ang na-confuse at marami ang naliwanagan. At ang goal naman natin dyan is to clarify things sa gusto ni God. At yan, wala pala, hindi naka-on. So anong purpose natin? Babalikan lang natin ito at lagi kong sinasabi sa inyo sa 211 Ministries, ang purpose natin is for you na mabusog tayo ng salita ng Diyos. So once again, ang purpose natin to understand that Jesus Christ is giving us a hint or a clue, a clear picture to follow that the kingdom of heaven is like a country. Ang kingdom of heaven ay isang bansa, katulad din ng isang bansa, kaya alam mo kung anong gagawin. Katulad ni Josel, andito, meron tayong ginagawa dito sa Pilipinas na iba rin ang batas sa China, sa Hong Kong. So kailangan mo kumilos, umayon, alam mo kung paano gagalaw. Alam mo kung ano yung bawal sa kanila pagpasok sa airport at alam mo pwedeng ilabas. So, dapat maintindihan natin na katulad ng isang bansa, only the citizens of that country can experience and enjoy the benefits and privileges it offers. Hindi dinala ni Jesus Christ religion. Kaya marami nagkakagulo ngayon ng mga tao, nag-i-split ng mga churches dahil ang dala nila is religion, program, activities, rituals, na nakakapagod yun. Samantalang babalikan natin ang sabi ni Jesus, sabi ni Prophet Isaiah sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Pag nabanggit ito itong verse na ito, nung naalala nyo, Christmas. For to us a child is born, and the government shall be upon his shoulders. So ang dala ni Jesus Christ ay government. That's why ang makita natin na it's about the kingdom of God. The kingdom is hindi sa democracy, hindi sa dictatorship. Kaya dito sa 211 Ministries, ako rin, magandang barometer ko
Pag ang pagpapastor ko ay nagiging diktador na ako, pinapalitan ko ang government na gusto ni God sa loob ng church. It must be kingdom, na king ang nasusunod. Pag ang nasusunod naman ito, naging sosyalismo naman ang aking pamamalakad dito. Kaya dapat kami mga pastor, alam namin ito. Hindi rin dapat ang church democracy. Kasi sa democracy, sa democracy, butuhan. Nagbibigay tayo ng opinion kay God. Ang Bible hindi pwedeng dagadag at bawasan. Hindi ako pwede mag-amend, magkaroon ng referendum dito sa church. Maging sa pagpili ng mga pastor ngayon, sasabihin ko sa inyo, butuhan na. That is democracy. At ang reminder sa atin ni God, this is my kingdom. The kingdom of heaven is like a country. Huwag mong babaguhin yan. Kaya pag nagbagong government sa loob ng church, makita nyo si God hindi makikilos. So ganyan lang kasimple, pinag-uusapan natin ang dala ni God. That's why we are preaching the kingdom government of God. At itong government na ito, hindi natin tinuturo na pakialaman natin ang government sa labas ng US, sa labas ng Pilipinas, kundi ito ay government inside of our hearts. Naandito ito sa loob natin. Kaya makita mo maging tayo lang sa bahay kung bakit magulo ang tahanan. Kasi meron tayong, ang number one na kalaban ng kingdom government of God is personal government. Sa ulam na lang sa bahay, gusto ng bunso, hotdog, gusto nito itlog, gusto niyan. Ano mangyayari kapag ganyan sa loob ng bahay, may mga personal government? Dapat magkasundo tayo, isang government lang. In the kingdom of God. Na maging ako, ina-adjust ko ang sarili ko dun sa gusto ni God. Ulitin ko. Kaya nga binabalikan natin ang purpose to understand that Jesus Christ is giving us a clue, a clear picture to follow. The kingdom of heaven is like a country. Kaya binanggit niya sa Philippians 3:20 na we are a citizens of the kingdom of heaven and we eagerly await Jesus Christ, our Lord, the coming Lord, sa second coming. Okay? Let's go with the introduction. We will clarify our biblical beliefs by studying the scriptures using diagrams. So ito maring this is your first time, maging ako rin, first time ko magturo ng nakadiagram. Kasi every time na may makikita ako sa Facebook at mayroon ako mga kausap ng mga pastor, nakikita ko na ang gulo hindi namin maisentro, saan ba yung pinag-uusapan natin? Kasi may mga pinag-uusapan sa Bible na hindi dapat itatanong yan, dito dapat yan. Kaya dito natin, pag-uusapan natin sa loob ng isang buwan ng May, pag-uusapan natin may mga tanong pala na tama, pero sa kabilang banda mali, at may sasagutin na naman tayo. Last week, kaya sa inyo na mga nasa series number 2 na nakaabot, balikan nyo lang sa FB page or sa YouTube channel ng 211 Ministries, Mandaluyong naando na yung ating series number 1. So ang ating pag-uusapan, para ma-check natin na tamang ating tinuturo, dapat nakaparallel ka, nakapattern ka sa tamang turo. Sino bang ating pattern sa ating Christian belief system? Si Jesus Christ. So kung ginagawa ni Jesus Christ, dapat yun ang gagawin natin. Kapag wala tayong pattern at may parallel itong ating teaching, doon mo malalaman na pwede ka tayo maging heretic. Pwede tayo maging heretic sa ating ginagawa. So, to correct our teachings and ministry, kailangan ginagawa ni Jesus. Maging sa ating explanation or interpretation sa ginagawa ni Apostle Paul, kailangan niya nakapattern sa ginagawa ni Jesus. At si Apostle Paul naman, tama naman ang kanyang ginagawa. Ganun din ang kanilang pattern and parallel teaching from the teaching and ministry ni Jesus Christ. Okay? So, tuloy natin ito. From that time on, pansinin natin, balikan natin. Kung mapansin nyo, bakit yan, pastor? Ito na naman ang tanong sa akin this week. Bakit binubuksan ng utak, pastor? Thank you, Kuya Jay. So, kita nyo, maliwanag na naman. Maliwanag na naman ang ating online. Thank you. Dahil talagang dumidilim talaga. Siguro nag-reflect lang yung ating ceiling na black. Tama ba, Josel? Si Josel kasi, maputi kasi kayo doon sa Hong Kong. Siguro makapunta nga minsan. No? May konting ligo lang. From that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. Ang kingdom of heaven ay malapit lang sa iyo kung gusto mo, pero kung ayaw mo, you can apply your personal government or the other government na opinion or suggestion ng iba. So pag sinabi ng repent, ito yung problema natin. Ang unang turo sa atin ng repent ay pagsisisi. Then later on, I found out na ang ibig sabihin ng repent ay change your mind. Metanoia, ulit-ulitin natin ito kasi ang problema natin, pag nakikipag-usap ka sa nagkiklaim na Kristiyano, ang pagkaintindi ng word na repent ay pagsisisi. Hindi yan pagsisisi kasi ang Greek word niyan is metanoia. 2 words ang ibig sabihin ay change your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Inulit pa ni Apostle Paul yan. So, pag pinag-usapan natin ang word na repent, this is about your mind. Kaya kung may mga laman ng ating isipan,
na alam ninyo, itong pinakamahirap sa lahat ng pag-aaral, yung unlearning. Pag kung anong nilagay mo dyan, so pastor, binibrainwash mo ba kami? Kailangan hugasan ng ating mga brain kasi ang dumi na. Yun ang ibig sabihin ng brainwash, hindi brainwash ka na maniwala ka sa mali. Tingnan natin, kaya nga nakalatag dyan ang verse natin para makita nyo, tama bang sinasabi ko? Kasi tanda natin, kaluluwa mo ang nakataya rito, wag puro paniwala lang. Kahit ako, sabi ko sa inyo, kahit ako, wag mong paniwalaan, basahin mo ko yan ang sinasabi. Yung word na repent ay metanoia sa Greek word at pag tinagalog natin ay pagsisisi. Diyan ngayon ang pinakamalaki. Pag mali ang ating understanding, interpretation ng isang word, mapapalayo ka at ngayon, sa pag-uusapan natin, ididikit natin lahat yung word na repentance na yan para makita natin kung tama nga yung pagsisisi. Hindi tayo galit sa mga ganun ng paniniwala, kundi itinuturo natin ang Bible kasi yan ang calling natin na ituro ang salita ng Diyos. Hindi yung interpretation ng tao. Let's go. Word feed outline natin, series number 1 is court order, not under the law, but under grace. And today, kingdom salvation plan. Ano ang salvation plan ni God? O restoration plan? Then, series number 3, non-negotiable decree. Maraming Bible, na mapapansin nyo, ang mga title natin, parang gobyerno yan eh. Kasi yun nga ang dala ni Jesus. Kaya ang hirap ipaliwanag yan kapag iyan ay ginamit mo sa religious or purposes like non-negotiable decree. Ang sabi ni Jesus dyan, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. So ang non-negotiable decree, without being a born again, nothing follows. You cannot see the kingdom of God. Hala. So that is a non-negotiable decree. Next week yan. Then the great assignment. Ang sa great assignment natin ay go and make disciples, not world evangelization. Wala kayong makita sa Bible na kahit isang word na evangelism. Pero iyan ang naririnig natin. Kung saan ang galing yan, ako tinanggap ko rin lang yan, ang tinuro sa akin sa seminary, pero I found out, nagkaroon ako ng conviction, wala naman itong word na ito, ba't ito ang tinuturo natin? Go and evangelize. Walang ganong word sa Bible, pero ang ginagamit nilang verse, Matthew 28:19. Go and make disciples. Wala kayong makitang word na evangelism sa Bible. Although ang Greek word ng gospel ay evangelio. So, ibang ibig sabihin nun pag ginamit mo yun, kaya diyan pag-usapan natin sa great assignment. Then the will manifesto para sa series number 5, dahil 5 weeks tayo sa May, maganda ito. Dito ko napansin sa Bible, at lagi ko inuulit ito sa inyo, ang Bible nakasulat, tayo ay dinesign for earth, hindi para sa heaven. Ang sabi ni God, dito ka may gagawin, Dennis, ang human being. Pero ang ating goal ay makapunta sa langit. So, i-clarify natin yan, clarification again about that belief system na pinaniwala tayo, wala sa Bible. Okay? So, marami ang pag-uusapan, kaya alam ko, tataasan tayo ng kilay ng ganito dahil maraming naniniwala at napakinggan na kung ano ng mga teaching without checking the Bible kung iyon nga nakalagay. Okay. Kingdom salvation plan, by grace, not by works. So, kung makikita mo ito nakita nyo sa Facebook ng mga pastor, kasi ang dami ko kaibigan pastor, ang mga pinupost nila, puro ganito. Nag-aaway-away mga pastor, hindi magkaintindihan, at ito ang reason kung bakit naggawa tayo ng diagram. Para kayo, nakikita nyo, saan ba yung pinag-uusapan na yan? Kasi pag nagkikwento ka lang, hindi mo alam minsan, nasaan na tayo? Ang layo na ng usapan, di ba? Palipat-lipat na. Pero pag may diagram ka, makikita mo kung nasaan ang usapan. So once again, this is clarification. Kung itong clarification na ito ay malabo sa inyo, ibig sabihin, aralin mo uli ang Bible. Hindi binigay ang Bible para lang kay pastor or sa ministro. Sa atin lahat ito. Hindi tayo naniniwala na ako lang ang may karapatan magbasa ng Bible. Ang Bible ay binigay sa lahat. That's why, open it up bago ka maniwala. Okay. Saan natin nakuha yung verse na yan? Yung paniniwala. Iklaro natin. 3 verses lang tayo ngayon at dito natin hihimay-himayin to clarify ano ba itong by grace, not by works. For it is by grace you have been saved through faith. Ang ibig sabihin ng grace, biyaya ng Panginoon. Bigay lang ito. Hindi ito nabibili, hindi ito napagtatrabahuan, hindi ito nadadala sa bribery or anong tawag na bribery? Lagay. So bigay lang ito, matatanggap mo lang ito through faith.
And this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. And in verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance to do. Asan ang discrepancy dito? Iklaro natin, nakalagay dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself, not by works, so that dito sinasabi na not by works itong grace. Bakit dito nakalagay na to do good works? Napansin nyo yan? Yan yung pinag-aawayan ng marami kahit sa mga pastoral team groups, which God, meron bang discrepancy dito? O itanong na natin, tingnan natin. Merong isang tanong. If salvation is by grace, why emphasize holiness and obedience? Kasi ang holiness and obedience ay good works. O nga no, napansin nyo yan? Nakalabas yan sa FB, sa Instagram. Ngayon, pag nadaan sa yung page yan, malilito ka. Kung ang salvation ayon sa sabi rito, by grace, not by works, so para saan ang pagpapakabanal? Para saan ang kabutihan? Nalito na ba kayo? Yan ang sasagutin natin. Yung tanong na yun ay tama at sa kabilang banda, mali. Ulitin natin ha, dahan-dahanin natin. At meron pang isang tanong, kasi sabi dito, balikan natin ang verse kasi dito nakuha, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift, not by works. At tingnan nyo itong isang tanong, kung sinasabi na Bible na saved by grace, not by works, bakit merong command sa James 2:17, without faith, faith without work is dead? Ang tanong niya, yan, nagko-contradict ba ang Bible? Kung nag-contradict ang Bible, ibig sabihin mali ito, hindi ito sa Diyos. Ngayon, kung nadadaanan nyo ito, or di pa nadaanan, ngayon nyo lang ito nadaanan, yan ang ating clarification. Para alam mo kung anong pinaniniwalaan mo, nagko-contradict ba siya? At hindi ko ito tinatago sa inyo kasi nakalagay nga sa social media. So, nagko-contradict ba siya? Not by works, pero wala kang gawa? Patay ang pananampalataya mo. Ang labo nito So, i-diagram natin. Dahan-dahanin natin. So, kingdom salvation plan. Nakatotohanan, by grace, sa biyaya ng Panginoon, nakukuha ito, not by works. Ano yung sa biyaya? Batas kasi sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tanging paraan para mabayaran ng kasalanan natin ay ito, si Jesus Christ. Other than that, wala na. Kahit nagsisimba ka pa, kahit nagpapakabait ka, kahit meron ka pang feeding program, kahit meron ka pang foundations na tinayo, hindi mo matatanggap ang grace sa mga kabutihan mo. Kahit nagpapakabanal ka, wala kang makukuhang grace ni God kasi sabi niya, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. Wala, kahit ako, hindi ako nagpapastor para makuha yung grace na yan. Nung naintindihan ko na, kaya pala, dito ko dapat ito ginagawa. Ayan, meron tayo, tatlo yan. By grace, through faith, good works. Bible din nagsabi niyan. By grace, verse 9, verse 8, verse 9, and verse 10. Sinusulat lang, diniagram lang natin kung ano nakalagay sa Bible. Yan ang wisdom ni God, okay? Dandahanin natin. Not by works so that no one can boast. Kaya hindi pwedeng sabihin, oy, ligtas ako, save ako. Wala kang ipagmamalaki, wala ko ipagmamalaki. Dahil ito lahat ang nagbayad, dahil ang kabayaran ng kasalanan, remember, ang Bible at si God ay, ang kingdom of heaven ay country. Sa isang bansa, hindi mo pwedeng tanggalin ang law. At isa sa mga batas ni God, maliban na may namatay, walang kabayaran ang kasalanan. Wala talaga. So, iyan ang sabi ni God. So, no question tayo dyan. Walang pwedeng magmalaki dahil ang tanging nagbayad lang niyan ay si Jesus Christ. Okay, let's go. Batas ng Panginoon sa Romans 6:23, for the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mula nung isinilang ako dahil ako ay makasalanan, ang kabayaran, mamamatay ako. Ibig sabihin, nakadesign na ang electric chair sa atin kung naandito tayo sa lupa. Electric chair ako, yun ang kabayaran sa aking kasalanan. Kahit nakulong pa ako, iyan din ang batas sa langit. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
So, matatanggap mo rin naman ang buhay na walang hanggan, kabaliktaran ng kamatayan sa pamamagitan lang ni Kristo. So, paano natin matatanggap yan? Tingnan nyo itong sinabi. Paano tayo nagkaroon ng forgiveness? Hebrews 9:22. Ang Bible, ang daming wisdom na mapupulot. In fact, the law requires, ayan ang law, sabi nila by grace ito, hindi ito law. Yan nga yun, no? Kaya intindi natin yung under the law, yung nakaraang linggo para maintindihan din natin itong series number 2. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Pastor, nagbibigay nga ako sa church. May foundation pa nga ako. Ang laki nga ng offering ko. O ako na, nag-full time pa nga ako. Hindi ba ako tatanggapin ni God? Ulitin ko sa inyo. Para makalapit ka kay God, the same last week, na ang isang bansa, kung gusto mo mapupunta sa isang bansa, mag-migrate at maging American citizen, at the mercy ka ng consul. Na kahit ikaw nag-abuloy sa church, merong nag-feeding program ka ng buong barangay, pagdating mo sa consul, pag tinataka niya ng denied, wala ka. Kasi ang batas nila ang masusunod, hindi yung mga actions na ginawa ko para ako maging American citizen. Remember, ang target din natin, maging citizen of the kingdom of heaven. So there is no forgiveness without the shedding of blood. Yan ang batas ni God. Now, pansinin nyo itong isang question din naman nakita ko rin ito nakalagay sa FB, is salvation only through Jesus Christ? And what about sincere people of other religions? Di ba? Kung ang salvation to Christ naman, sincere naman ako, seryoso ako sa aking paglilingkod sa Panginoon, lumulod pa nga ako mula rito sa pintuan hanggang harapan. Nagpa-fasting pa nga ako. Gusto kong banggitin sa inyo, ang sincerity na yan ay hindi accepted sa Bible. Remember the verse, siyang masusunod. Sino ang masusunod na anang authority sa loob ng bahay mo? Papasok ako sa bahay niyo, Joby, ang batas niyo, bawal magpasok ng tsinelas. Joby, nagsimba ako. Ito naman, nagsimba nga ako, nag-opening pa ako, nag-feeding program pa ako. Sapatos lang, hindi pwede nakapasok sa batas nila ang masusunod. Bahay niya yun eh. The same with heaven. Ang may-ari, si God, siyang masusunod. Sincere naman ako sa pagsimba ko. This is not by work, so that no one can boast. Kahit anong religion ang pasukan natin, lahat ng religion, magsimula sa Eastern mysticism sa India, Pilipinas, Africa, at kung ano pang mga pausok natin, walang magagawa yan. Dahil sinabi na sa Bible, not by works, so that no one can boast. Isipin nyo kung personal government natin ang masusunod sa heaven, ang gusto nito, papasok ng tsinelas siya sa heaven. Ito, Lord, tanggapin mo ako. Ito, magsisindi ako ng kandila, Lord. So tanggap mo na ako. Ang dami-daming rules sa heaven. Kanya-kanya. Parang halo-halo ang heaven. Sabi ni God, akong may-ari nito, ako masusunod. This is my law. Kaya mag-a-adjust tayo. Kaya kami mga pastor, may disiplina din. Hindi kami dapat mag-rule over dun sa word ni God. Kaya paalala sa inyo, maaring sincere kayo sa inyong pagsisimba, nagbabasa kayo ng Bible, araw-araw kayo nagdi-devotion, pero without proper relationship kay Christ at pagsunod sa kanyang sinasabi, you cannot see Him sa Judgment Day, sa heaven. So balikan natin. Anong sabi ni Jesus Christ? This is my blood of the covenant. Kasunduan. Our God, ang sinasabi ng Bible, because this is a government, our God is a covenantal God, Diyos ng kasunduan. This is my blood. Inoffer ito ni Jesus. Blood of the covenant, which is poured out for many, for the forgiveness of sins. Bakit ko binilugan yung sins? Mga kapatid, ang word na sins ay plural. Mula nung ikaw ay sinilang na makasalanan sa tiyan pa ng nanay mo, kasi di ba, ang kasalanan ay minamana to the third and fourth generation. Kung ano yung magulang natin, siya rin tayong inaabot natin. At kung hindi ka tumigil, ipagpapatuloy yung curse sa iyong next generations. Ayan, Exodus chapter 20 verse 5. Bakit sins? Kasi gusto kong makita ninyo at pinapakita sa Bible na lahat ng kasalanan mo, hindi mo kailangan ilista sa harapan ko. Trev, nung grade 1 ka, grade 2 ka, grade 3 ka, anong ginawa mo? Tigas-tigasan ng ulo mo, hindi ka na pumapasok, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka naliligo, hindi ka So lahat na lang, isusulat mo ba yun? Hindi ganun ang requirement ni God. Those are good works. Ang sabi niya, lahat ng kasalanan mo hanggang sa nakilala mo ako, bura na.
Wala akong naalala. Kaya malaking insulto, yung pagdating ng mahal na araw, marami nagpapapako sa krus. At kung tanongin, nakapag-interview na ba kayo na nagpapalo sa sarili, yung mga nagpa-flagellates or penitensya? Ang sabi nila para mabawasan ang kasalanan ng mundo. Okay? That's a big insult. So ibig sabihin ang kamatayan ni Kristo kulang, dagdagang Korea. Hindi kulang ginawa ni Jesus. Ronel. Kaya yung ginagawa natin na pagsindi ng kandila kung ano-ano para dagtungan ang ginawa ni Jesus Christ, insulto sa kanya yun. Forgiveness of sins. At para sa many, sa atin lahat. So ang by grace, ginawa ni Christ at ang gagawin mo na lamang, anong connection yan para matanggap ko yan? Ang connection yan ay repentance. Ayan o. The only connection from grace through faith, yung place of agreement, Lord, I agree. Lord, I agree. Yung repentance is change your mind. Kasi hindi ka dito nang hihingi ng pagsisisi. Kasi kung kaya mo palang ihingi ng tawad ng pagsisisi, para saan ang kinamatay ni Kristo? Kaya ko naman pala hingi ng tawad eh. Hindi na yun by grace. Ako na naman ang gumawa nun. Kaya dito niya kita nyo na tama ang Bible na ang word na repent is change your mind. Palitan mong pag-iisip mo. Totoo dito sa mundo ang batas. Pag nakagawa ka sa akin ng kasalanan, Joby, bayaran mo ngayon. Utang ka sa akin ng pera, bayaran mo ngayon. Si God, lahat ang inutang natin sa Kanya, binayaran niya na, ang kailangan mo na lang change your mind na pinatawad na kita. Do you agree with that? Yan ang pananampalataya. Kaya ang pananampalataya, Joby, maniwala ka, ha? Babarilin kita. Ang faith ay hindi pinipilit. Kusang loob na, Lord, I surrender my life. I offer my life to you. Now that I understand, I change my mind. Wala pala ako magagawa sa kasalanan ko. Kaya hindi ko maintindihan kung saan nakuha ng aking mga kabaro na pinapalista ang lahat ng kasalanan mo, Joel, isulat mo 1 to hanggang high school ka, hanggang college ka. Kinukupitan natin mga nanay natin, tatay natin. Dahil nagsisimula na tayo magbisyo. Kahit i-lay down mo pa, humingi ka ng sorry kay God, sabi ng Bible, it is by faith, it is by grace, through faith, not by works. Walang magagawa. Seryoso naman ako, pastor. Nagsisimba nga ako, nung hindi pa ako Kristiyano, o Kristiyano rin ang tawag sa amin, nagsisimba ako twice a year. Birthday ko, Christmas. Tama na yun. Seryoso ako nun. Sincere. Lord, pasalamat ka na, nagsisimba pa ako. Di ba? Di ba? Pasalamat ka si God eh. Ngayon si God pa ngayon gusto nakikisama sa akin. Pero nung naintindihan ko ito, Lord, I surrender my life. Paano tayo nagkakaroon ng faith? Ito ang problema. Pag hindi ka umattend ng church, hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa ng Bible, sabi sa Bible, consequently, faith comes from hearing. Ang pananampalataya, dumarating kapag nakikinig ka ng message. Anong message? Sa TikTok? YouTube? No. Is heard through the word of Christ. Kaya nung narinig mo na ganito pala yung by grace, ganun pala, nagkakaroon ka ng pananampalataya. But it's up to you if you will apply this faith to your life. So ang pananampalataya natin, hindi ko kayo pinilit. Trabaho ng Holy Spirit, siya ang nag-build ng faith sa atin, siya ang nagbigay ng pananampalataya sa iyo, kaya nananampalataya ka ng kusa. Marami tayong kaibigan, di ba, na nasa Saudi, nagpalit ng pananampalataya kasi tatanggalin sila sa trabaho kung di sila magpa-convert. Ayun. Ang tawag ng pananampalatayang pinilit. Dito sa atin, maniwala ka sa hindi, wala akong problema kasi tinawag ko ni God to preach the word. So, ulitin ko, yung connection natin by grace through faith ay repentance, change your mind. O ito, balikan natin, sabi ko sa inyo kanina, Pastor, yan turo sa atin sa repent, pagsisisi. O yan, sige by grace, sige pagsisihan mo para magkaroon ka ng faith. Saan makukuha sa Bible yan? Ano ang sabi ng verse? Hindi pagsisisi, change your mind. Kasi bayad na. Para bang mayroon ka nakasanla sa pawn shop, tinubos na nga, ibinibigay na sa'yo, pumunta ka pa rin sa pawn shop, tutubusin ko, wala na nga, change your mind. Yan na yung mayroon ng gumawa para sa inyo. Kaya lang may nakausap ako nito, ang kanyang argument naman, Pastor, ganun lang kasimple? Hindi ko rin alam, yan ang sabi ng Bible, naniniwala nga lang ako, ang word na pananampalataya, paniniwala.
Yan ang sabi ng Bible, yan ang paniniwalaan ko. Kaysa gagawa ako ng another belief system na galing sa idea ko, kasi isipin mo na lang. Isipin mo, wag mo nang isipin. Sabi nga ni God, change your mind, be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid sa atin na mga nakikinig ng Bible, i-clarify ko lang sa inyo, kung kayo umaattend ng church, nagbabasa ng Bible, na ang goal nyo lang is information, kulang. Dapat ang mangyayari kapag nakarinig ka ng word, dapat ang word ay nagdadala sa iyo ng transformation, not just information. Kaya nga, be transformed by the renewing of your mind according to the standard of the Bible. Let's go through faith. Anong sinabi ni Jesus doon sa babaeng may dalang alabaster jar na may pabango at binuhos sa kanyang paa at ang sabi sa kanya, makasalanan niya ba't naandyan? Si Jesus hindi affected ng comment and opinion ng mga tao. Ang sabi niya sa babae, isang prostitute na nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, sabi niya, your faith has saved you. Hindi yung repentance, hindi yung pagsisisi. Your faith has saved you. Go in peace. Ang taong makasalanan, walang kapayapaan. Ito na siya ngayon. Pero tandaan natin, kapag pinatawad ka ni God, lahat ng kasalanan mo na kasama mong barkada mo noon, naaalala pa nila. Pero sino bang Panginoon mo? Ang mahalaga, in faith ako, Lord. Alam mo, maaring may mga kaibigan ako dito noon, sa mga manonood dito sa Masbate, alam mo ang ginagawa natin noon, pero pinatawad na ako ni God. I will stay on the peace na binigay ni God rather dun sa past. Kasi kung alam natin na ganun pala ka, no? Kasi nagiging in bondage tayo kapag alipin ka nung maalala mo yung kasalanan. Ngayon, paano, Pastor, kung naalala ko pang aking kasalanan? Hindi binura ni God yun. Wala tayong, ano yung term mo, Jansky? Wala tayong dememorization ng ating past. Andyan pa rin to remind us of the grace of God. Lord, kung hindi lang dahil sa iyo, kaya kahit humingi ka ng tawad, maalala mo ang iyong past. Wala ka na naman kapayapaan, guilty ka na naman. So by grace, not by work, Lord, salamat. Dahil alam ko, pwede ako matulog ng mapayapa. Kahit alam ko ang aking past. Pero kung meron kang ginawa na kailangan, kasi ang kasalanan may consequences din. You have to do your part dun sa consequences na yon. Okay, kung ako nagkaroon ng anak sa labas, anong kailangan ko suportahan yon? May batas na kailangan natin gawin. Nagkautang ako, kailangan ko ibalik yon. Pero yung mga kasalanan ko kay God, na alam kong nag-violate ako sa kanyang aking lahi, kailangan kong sundan ang sabi niya para matanggap ko ang kapayapaan. Now, let's go to good works. Bakit may good works? Kasi faith without action is dead. Doon ngayon yung action of faith. Hindi ka dito nagtatrabaho para matanggap ito. Ngayong Kristiyano ka na, kailangan mo, ang pagka-design ni God sa iyo, ay to do good works. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do bad works. Ganun ba sabi sa Bible? Kaya kung ako ay Kristiyano na ang ginagawa ko ay bad works, ikaw nagsasabi kung ano outward manifestation ng sinasabi sa loob. Baka hindi pa si Jesus ang nasa loob ng puso mo. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So ito yung ginagawa natin. Kaya yung mga gumagawa ng bad works ay gracious naman si God. Hindi mo naintindihan ang word ni God. Ikaw ang nasusunod. You are still under your personal government rather than the kingdom government of God. So good works is just is the outward manifestation na Kristiyano na kasi ako. Kaya ako ito ginagawa kasi ito na ang buhay ko. I'm created to do this. Kaya kung hindi kasi gracious si God, bahala ka. Yan ang sinabi. Hindi tayo nagtatapos sa Ephesians 2:8. May progression ang mga verses, kaya sundan natin. Kaya kung walang action ng yung faith, ako nananampalataya pero okay naman ako. Kilala naman ako ni Jesus. Talaga? Sige. Kasi by grace, hindi natin pwede pagsamahin ang by grace in good works. Tama yon. Pero kapag ikaw ay may pananampalataya, ano ang outward manifestation? Yung external reflection na we are Christians na dapat nag-reflect sa atin ang light, hindi darkness. Kaya ikaw nagsasabi kung ikaw ay believer or not. Okay? Tingnan natin ito. Balikan natin ang James 2:26. As the body without the spirit is dead, so faith without the works is dead. Kaya kung ang aking pananampalataya, ang external manifestation ay bad works, alam mo na, it's dead.
Naniniwala ako, which is next week, ang totoong nabuhay ay umiiyak, naghahanap ng pagkain, which is the Word of God. Pero kung sinasabing ako ay nabuhay na sa Panginoon ako, wala kang desire na mabusog ng salita ng Diyos, it's a big question of your belief system. Ito ang tanong, paano pastor kung ako ay nagkasala na? Na in faith naman ako, gumagawa na ako ng mabuti, pero dahil nga nasa katawang lupa pa ako, nagkasala na ako. Ito ang napakabait na Diyos sa atin. He is gracious. Binigay niya sa atin ang 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, ang tawag sa Old Testament dyan, mga unintentional sins, pwede kang lumapit sa Kanya, confess. Lord, I confess. Pinapahayag ko. Ito ngayon ang word na pagsisisi. Pinagsisisihan ko, Lord, ang aking nagawang pagkakasala. At sabi naman ng Bible, sabi sa book ni 1 John, pinatatawad ka ng Panginoon sa lahat ng iyong karumihan. Ito bang ikinonfess mo, kasama yung mga pinatawad dito, iba yan, bagong kasalanan. Hindi niya na naalala ito sa Psalms, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganong kalayo ang pagtapon niya ng iyong kasalanan. Hindi niya nakikita. Now, mga kapatid, gusto ko lang iklaro sa inyo, na ang word na confess ay paghingi ng tawad, dito yan. At ang book of 1 John ay pang-Kristiyano. Kaya please, paalala, clarification, huwag mong sasabihin sa unbelievers or under the law ng mga tao, uy, magsisi ka sa kasalanan mo, masama yan, baka hindi ka mapunta sa langit. So pag nangikisa ng sisi, patatawarin siya? Hindi. Kaya hindi ako puro bawal, ay bro, tigil mo yung paninigarilyo, tigil mo yung sugal mo. Kasi, good works. Ang confession dito ay para sa mga Kristiyano itong promise. Hindi ito pang non-Christian. Kaya wag mong gagamitin ang 1 John papunta dito sa mga unbelievers. Gusto ko maintindihan natin, wala halos verses, kaligtasan lang ang offer sa mga non-Christian sa Bible. The whole Bible halos offer ni God sa mga Kristiyano. So naklaro natin ang confession. Pero may klaro ako sa inyo, kung kayo nagbabasa, nagtuturo ng C2C, yung ating booklet sa discipleship, ginamit ko na word na confess sa session number 2 na citizenship. Sa ating prayer of salvation, ginamit ko yan, ang ibig sabihin, I admit, I confess my sin, that yun ang naging dahilan para maghiwalay tayo, Panginoon, at mapalayo ako sa iyo. Hindi confession yon na pagsisisi. Basahin nyo lang sa C2C ninyo ang ating series number 2. Kaya, inaaral natin, hindi tayo basa-basa lagay lang dyan. Or, I acknowledge, Lord, nagkasala ko, and because of that, I fall short of the glory of God. Iba yung, Lord, I confess my sin dahil ginawa ko ito, kinupitan ko na naman, Lord, si lead ng piso. Kahit piso, kasalanan yun. Good works, outer manifestation. Okay, balikan natin ito. Gusto ko ipakilala alam sa inyo na may dalawa tayong natanggap na forgiveness. You do not receive forgiveness of sin by confessing your sin. Galing din yan sa Facebook. Of course, ina-acknowledge ko, galing yan sa kay Bishop, anong pangalan nito? Bishop from Africa. Nilagay ko dyan to acknowledge ng kumbaga silang author talaga nung may-ari ng picture na yan at question. Pero gusto ko makita ninyo na you don't receive forgiveness of sin by confessing your sin. Kapag naghingi ka ng tawa dito kay God, confessing your sin as part of the good works, pinapatawad ka ni God ng forgiveness ng iyong sin. Pero dito ang forgiveness natin, hindi by confession, by shedding of the blood of Jesus. Nakita niyong kaibahan? Na hindi ibig sabihin ang forgiveness sa tanggap mo lang sa iyong paraan. Ito by grace, yun ang action mo ng iyong faith. Naintindihan niyo ba yung linya na yan? Kaya nga kinaklarify natin kasi nakaka-confuse ito pero tama naman ang sabi niya. Pero kung hindi mo lalagyan ng diagram, malilito ka. Na ang forgiveness ng kasalanan ko, nagsinungaling ako kay kumain ka na, Pastor Dennis, ay kumain ako, hindi pa. Kasinungalingan yon. Ay nakita ko si Ronel, grabe, nag-grow na siya, nagpastor na nga, nag-mission na nga sa Africa. Exaggeration, kasalanan din yon, lying. Hingi ka ng tawad, forgiveness. Pero ang kaligtasan ko, by shedding
of the blood. Ito ang forgiveness ko. Naklaro natin? O klaro ba sa inyo? Na dito nyo may kita na, Lord, salamat, pinatawad mo ako na wala akong ginawa, kundi nanampalataya ko sa iyo para matanggap ko ito. Pero ngayon ang ginagawa mo, na patago na ginagawa natin kasalanan, nanonood ka pa rin ng pornography, that is adultery, nagnanasa ka pa rin ng hindi sa'yo, confess there. Pero kung nagnanasa ka ng hindi sa'yo, na hindi ka mang Kristiyano, humingi ka ng tawad dito, it's useless. Nasusundan niyo ba ako? Balikan natin ang ating tanong kanina. Itong doing good works. Dito sa level ng good works, Ephesians 2:10, dito sa level na yan, dito natin ina-apply ang forgiveness. Bakit ka nagpapatawad? Kasi nga, that is doing good works. Yung action ng iyong faith. Bakit mo ina-apply ang gift of pastoring, gift of mercy, gift of giving? Diyan yan, kasi nga, binigay in fruit of the Holy Spirit, that is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fruit of the Holy. Bakit ka nag-uubay? Kasi yun ang requirement sa atin ng mga Kristiyano to follow and be faithful sa Kanya. And live a holy life, na which is ang ating, sa honor the King, ang ating vision ay get right. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Now, balikan natin yung tanong natin kanina. If salvation is by grace, why emphasize holiness and disobedience? Pag dito mo itanong yan, tama. Dito hindi ini-emphasize ang holiness, hindi mo matatanggap ang kaligtasan by being holy and obeying the commandments of God. You are under the law, hindi ka papasa. Naalala nyo, connection na naman last week. So ito, tama yan dito. Ang focus dito, matanggap mo yung kamatayan ni Kristo na nagbayad sa iyo ng kasalanan. Pero kung doon mo itatanong itong tanong, if salvation is by grace, why emphasize holiness? And doon ini-emphasize natin ang holiness, get right. Dahil sabi sa Bible, be holy for I am holy. Be perfect therefore. Matthew 5:48. Matthew 5:45. Be perfect therefore because I am perfect. Be holy for I am holy. So saan mo i-apply yan? Kaya kung doon mo itatanong itong question na ito, mali. Kasi requirement talaga sa atin ang holiness kasi nga ikaw ay nasa Panginoon na. You are a children of light. Nakita niyo ito. At ito pa isang tanong, nasundan niyo ba ako? Klaro ba bago tayo mamaalam? Okay. Nag-contradict ba ang Bible? Sabi sa Bible, say by grace, tama naman. Eh bakit merong faith without work is dead? Pag wala tong diagram, nakakalito. Pero makita mo ngayon, may pananampalataya na ako, I'm doing good works, not bad works. Hindi ako alatsamba. I'm doing this to glorify my Lord Jesus Christ. Maliwanag ba, Alice? Felix, nakita niyo ba yung kaibahan kung bakit nakadiagram tayo? Kasi pag hindi mo nakita yan, balikan ko, verse 8, Ephesians 2:8, Ephesians 2:9, Ephesians 2:10. Verses lahat yun, nilagay lang natin. Hindi ibig sabihin magaling ako. Yan lang ang wisdom na binigay ni God, na ituro mo ito kasi nagkakagulo sa FB, nagkakagulo mga leaders, pastors, Bible study leaders, hindi lang nila nililay down. Ang Bible kailanman hindi nag-contradict. Ang nag-contradict lang utak ng tao. Kaya minsan buksan natin at i-unlearn natin ang mali. Bakit walang bisa ang mabubuting gawa sa panahon ng kaligtasan sa pamamagitan ng by grace? O naintindihan nyo na, di ba? Then, pag-usapan nyo na lang yan kung may time pa kayo mamaya sa inyong D-group. Then, pangalawang application natin, ang paggawa ba ng mabuti ay sa Ephesians 2:10 ay para may maipagmayabang tayo o lifestyle? Ito ng isang tunay na mananampalataya. So, dito nyo, kaya ako nagsimba ngayon, kita mo, parang babawasan na aking kasalanan. Yan na yan. Dito nyo makikita na, nagmamayabang. Kaya ako nagiging mabuti, gumagaw ng mabuti, dahil sa kabutihan ng Panginoon sa akin, nakatanggap ako ng forgiveness na hindi nga humingi ng tawad. Yan na yan. By grace. I hope narinig ninyo ang Panginoon, ang Holy Spirit, na anuman ang makita nyo sa FB page, at marami pa tayong pag-uusapan ng mga issues na hindi naman hindi komplikado, kinukomplicate ng mga tao para patunayan magaling sila. At iiwan ko ito sa inyo at sa ating nasa online na mahal tayo ng Panginoon, kinaklaro ito para pag-uwi natin at may marinig tayong argument na hindi tama, magiging mapayapa tayo kasi sa lahat ng bagay sa mundo, isa lang ang totoo, si Jesus Christ.
Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you for clarification for the truth ng aming belief system na ginugulo ng napakaraming tao na hindi naman ang katotohanan ay ang iyong salita. Salamat, Panginoon, na nakatanggap kami ng forgiveness na wala kaming ginawa at natanggap namin ang kaligtasan na binigay mo pa rin sa amin yung pananampalataya, pinukaw mo ang aming puso't isipan na maniwala sa iyo at gawin ngayon ang tama. Kaya kami, Panginoon, sinasabi namin, we are believers, followers of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na tunay nga, anuman ang sabihin ng iba, ang final authority is your Bible. Kaya we honor you, God, sa mga nakapakinig nito. I speak blessing and life to each and every one of this. And God, I pray that you will bless all the more sa mga susunod pa namin pag-aaralan. Give us wisdom para may paliwanag namin ang iyong word ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo ang Panginoon, bigyan natin siya ng malakas sa palakpak. Hallelujah.